Mapagpalang araw po nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Ito. Ayan, silang dalawa po ang hari at reyna ng tahanan. Ngayon, meron po tayo pag-aaralan sa Biblia. Meron tayong hawak na Biblia, makapal po, poemen, ang tawag dyan, ang Biblia ng mga pastor. Tignan po natin yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus ng panahon na narito siya sa ibabaw ng lupa at siya nangaral. Meron po siyang binabanggit dito, ang sabi po ng Panginoong Yesus dito sa kanyang epistola ay sa 1:8:43. Bago tayo papalahot, tayo muna po ay panandaliang manalangin upang hingin natin ang tulong ng Diyos upang siya po ang magpaunawa sa atin. Alam niyo po, ako napapayo ko kapag magbabasa kayo ng Biblia, bago nyo sisimulan sa basa ang Biblia, magandang bagay na iingin nyo po ang tulong ng Diyos. Kasi kung hindi kayo tutulungan ng Diyos, baka magkamali po kayo. Kasi salita ng Diyos yan. Kaya dapat ipinapasa ng Diyos natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo upang hingin namin ang iyong tulong, upang lubos namin mapakinabangan ang iyong turo at aral. Sapagkat ang iyong turo at aral, ito po'y aming pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron pong binabanggit ang ating Panginoong Yesu Kristo nung panahon na siya nangangaral sa ibabaw ng lupa. Ang sabi po rito sa 1:8:45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Isipin niyo po ito. Hindi po nagsisinungaling si Jesus. Anong sinabi niya? Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Isipin niyo po totoo na yung sinasabi niya sa kanyang panahon, pero yung mga tao sa kanyang panahon, ay anong sabi niya? Ayaw ninyong maniwala. Sa ating panahon ngayon, kapag nagsisinungaling ka, pinaniniwalahan ka. Nung araw po, ewan ko sa inyo, naging empleyado po ako sa private sector. Kapag nagsasabi po kami ng totoo, halos hindi kami pinaniniwalahan. Kaya nangyari yun, slogan, mas maganda nagsisinungaling lang tayo, baka sakali paniwalaan tayo. Isipin niyo po, ganon? Paniniwalaan yung kasinungalingan? Kaya kapag ganon po mangyayari, meron din sinasabi si Jesus dyan. Tingnan naman natin sa 45 ay 44. Ang sabi ni Jesus ay ito po, 1:8:44. Ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siyang ayon sa kanyang likas o kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Ang tinutukoy po dito si Satanas. Ibig sabihin sa dalawang talatang ito, ano yung gusto ng mga tao? Yung kasinungalingan? Yun ang identity nila Anong sabi ni Jesus sa kanila? Ito nga kanilang identity Ito, ulitin natin yung 44 Ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Di mga sinungaling yung makausap ni Jesus pala. Sapagkat ayaw nila ng katotohanan. So, pagka sinungalingan ang sinasabi nila, sila'y naniniwala.
Pero ang problema dito, sinabi ni Jesus, anak kayo ni Satanas. Kapag pala ang isang tao po naniniwala siya sa kasinungalingan, parang sa ating panahon ngayon, kung merong fake news, merong good news. At ang sabi sa social media, mas marami daw po ang fake news. Dahil sa fake news na yan, marami pong nadidimanda. Kasi po, hindi mo na alam talaga kung alin ang totoong balita eh. Madali mo naman maintindihan. Halimbawa, eto lang merong mga fake news na pinapakita nila yung dating presidente si Rodrigo Duterte, lumalakad na. Ang nakalagay na laman doon, ayan, nakauwi na. Nakauwi na. Oh. Pero, kung hindi mo sisiyasatin ng balita na yan, maaaring maniwala kang umuwi na. Pero ang totoo, makakauwi ba yun nakakulong sa Netherlands? Yan ang mga fake news. Yun ang mga nagbabalitang ng fake news na ganyan, ang tawag nila sa kanila ay didilis. Ang kanilang bansag sa kanila. Yan. Kumisan po, yan ang nakakalito ngayon sa taong bayan. Alam niyo po, merong pinulot na balita ang Supreme Court na sinabi niya na yung binalita nila na Supreme Court ay nagmula daw sa ABS-CBN. Ngayon, ang sabi ng ABS-CBN, hindi naman namin binalita yan. Pero nakakatakot po. Isipin mo, kataas-taas ang hukuman sa Pilipinas, namumulot lang pala ng. Yan po ang nakakatakot. Maging mga maestrado po. Oh. Kayo pong sumuri ngayon. Kapag nagkaroon ng dimandahan sa korte, saan pumupunta ang tao? Korte Suprema. Para i-define ng batas. Pero kung mismo ang Korte Suprema, namulot lang. Ang masakit, dininay ng ABS-CBN, yung kanilang pinulot. Paano ngayon yan, kaibigan? Kanino ka pa maniniwala? Ang problema, yung Korte Suprema ngayon, tahimik, walang kakibu-kibu. Oh. Sinabi na ng ABS-CBN, hindi po namin bin-broadcast yan. Oh. Paano yan ngayon, kaibigan? Kayong mga nanonood ng video ito, hindi ba kayo makakapag-isip niyan? Oh. Kaya sabi nila, meron sila pinakikitang video, ay umuwi na si Tatay Digong. Pero ang totoonan, hindi talaga na makakahuwi yung gawa ng lilitisin siya sa September. Ang hearing niya po magsisimula sa September. Ngayon, ang ginagawa ng kanyang kampo, gusto ni magkaroon sana siya ng liberty, temporary liberty. Eh, ang problema po, wala namang gustong bansang humako sa kanya. Lahat ng mga bansang malapit sa Netherlands na miyembro ng ICC ay tumanggi. Nakupkupin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya bandang uli, ang sabi ni Rodrigo Duterte, yung apela na yon, wag na nating ituloy. Yan. Kasi nga po, walang gustong kumukup sa kanya. Alam nyo, yan ang nakakaya Nakaupo pa man din yung kanyang anak bilang vice-presidente. Ang nakakaya dyan, walang gustong kumukup sa kanyang ama. Isipin niyo po, ikinahiya siya ng mga world leader. Maging yung kaibigan niya po hindi siya gusto. Alam niyo po, nakakatakot di po ba? Para siyang cancer na kapag kinupo siya ng isang bansa,
magkakakasya yung mga tao doon. Yan. Kaya ang Biblia po, ang sabi ni Jesus, katotohanan na sinasabi ko. Pero ayaw niyong maniwala. Pero pagkakasinungalingan, gusto niyo. Kasi yan ang gusto ng inyong ama. Sino tinutukoy niyang ama? Si Satanas. Ang nature pala ni Satanas ay kasinungalingan. Ulitin natin ha. Baka akala nyo, nasa Biblia yan. Ano sabi niya? Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Gusto niyong gawin. Ano bang gusto niyong gawin? Na gusto ni Satanas? Pumatay. Si Duterte pa, pumatay ng tao. Opo. Inamin niya yan Sa inquiry ng Senado, tinanong siya. Maging sa Kongreso, tinanong siya ni Pastor, Congressman ni Benny Abante. Mr. President, ilan na po ang napatay mo? Ano sabi niya? Walang kagatol-gatol, 6. Ano bang gusto ni Satanas? Pumatay. Anong gusto ni Duterte? Pumatay. Kaya nagutos siya pumatay. Ayon sa datos sa PNP, yun ang isang ebidensya ng hawak ng ICC, yung pinapatay niya. Alam niyo po, ang buhay sa mundong ito, mas maganda na po tumayo tayo sa katotohanan. Pag tumatayo ka sa katotohanan, pumapanig ka sa Diyos. Kapag ayaw mo tumayo sa katotohanan, automatic po yun, sa diablo ka. Yung katotohanan pong yun kasi, ang sabi rito, okay? Dito naman sa unang 1. Ano pa yung katotohanan? Sa unang 1, chapter 1, verse 8. Ito nakalagay Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Dapat mag-stay po tayo sa salita ng Diyos. Pag nag-i-stay ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin, maka-Diyos ka. Salita ng Diyos katotohanan. Pag dyan ka tatayo, ibig sabihin sa Diyos ka. Yan problema po. Yung anak mismo yung Vice Presidente ng Pilipinas, si Sara Duterte, anong gusto niya? Di ba kasinungalingan? Tinatanong siya, dyan mo dinala yung pera ng taong bayan. Hindi po siya sumusumpa. Umatay siya sa Kongreso, ayaw niya sumumpa. Paano makakasuhan basta-basta yun? Ayaw niya sumumpa. Kasi pag sumumpa siya, ano man ang sabihin mo, gagamitin yun laban sa iyo. Hindi po ba sa korte nasubukan nyo na bang dumalo sa hearing? Hindi ba sumusumpa ka? Meron kang Biblia dito sa nakaganyan ka. Yung uling panalangin, so help me God. Yung kamay mo nakapatong sa Biblia. Si Sarah, hindi po. Akala mo kung sino Nagmana siya sa kanyang ama. Gusto niya ba yung katotohanan? Hindi po. Kasi kung gusto niya yung katotohanan, gusto malaman ng Quadcom at Tricom. Yun sa lower house po yun. Malaman kung saan dinala yung pera. Meron siyang resibong pinresita. Ang problema, yung pangalan ng mga resibo, hindi po tawi. Nung binerify po sa NSO, mismong nagsabi ang NSO, hindi existido ang pangalan na yan. Wala silang record.
Isipin nyo yung malalaking pera po, milyon-milyon. Natural po tayong taong bayan, gusto rin natin malaman kung saan po dinala yun. Kasi ang tawag dyan, pera ng taong bayan. Hindi po pera ni Sara yun. Pera ng taong bayan ayon sa Quadcom at Tricom. Oh. Kaya nagkaroon po ng impeachment. Yung problema, yung Senado at saka Korte Suprema, ang gusto nila kasinungalingan. Kasi hanggang ngayon, wala pang nangyayaring hearing eh. Binablangka nila yung Kongreso para wag nang mag-hearing. Antimano, desisyon. Saan ka nakakita kung walang hearing at desisyon kagad? Sa korte po, hindi. Pag meron kang kinasuhan, mag-hearing kayo. Bandang huli, doon kayo hahatulan ng guilty or not guilty. Eh dito sa nangyayari sa Pilipinas po eh. Not guilty kagad. Wala namang hearing nangyari. Tapos may pinakita sila, nagsimba pa doon sa Davao. Pagkatapos niya magsimba na ambush interview siya ng media, ang sabi niya, irespeto, higalang yung desisyon ng labisya na senador. Walang hearing, igagalang mo? Pinatay na nila yung kasong impeachment labang kay Sara. Tama ba yan? Mga maestrado po nagretiro na po sa Supreme Court. Sila na po yung nagsabi, sumosobra na yung Supreme Court na kanilang pinanggalingan. Kaya nga sinasabi ko po, pag nag-hearing, pag normal kayong tao, nag-hearing kayo, nagkasuhan kayo. Kapag hindi nyo tanggap ang desisyon ng korte, sa kayo pumupunta, Court of Appeal. Pagtalo doon, sa tatakbo, Korte Suprema. Yun na po yung uling-uling baraha mo, pupuntahan mo. Taga-define po sila ng batas. Kung lahat ng ginagawa natin ayos sa saligang batas o anumang batas yan. Ang masakit, yan bang ginawa ni Sara? Wala naman po sa batas eh. Kasi, paano na yung milyon-milyon kung saan nadala? Oh. Nakakatakot po. Kaya kung talagang ang mga tao, sa bagay, yung pamilyang Duterte, hindi naman po talaga maka-Diyos yan eh. Kunwari lang maka-Diyos. So may simba yan. Meron bang mga silang pinakikita sa video, nagsisimba ang mga yan eh. Oh, pero ang ginawa ni Duterte, minura niya ang Diyos. Tapos nilait niya pa yung pagpapako sa krus kay Jesus. Diyos nyo, pinako nyo. Okay, pako nyo ako, tangi na. Oh. Ganyan po siya ka-brutal. Kaya ako sinabing brutal, yan ang sagaran ng salita, brutal. Pati Diyos dinamay niya. Oh. Ngayon, ang sabi yung pangalawa niyang asawa, yung Anilet, sabi niya ipagdasal nyo. Kanino natin ipagdadasal? Sa Diyos na minumura niya. Sipin niyo po yan. Ang sabi ni Anilet, ipagdasal sana. Yung problema, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, minura niya. Sino itong Diyos na estupidong ito? Isipin niyo po, tinawag niyang estupido. Yung creator, yung creator niya. Nung araw, sinabi niya, hindi ako Katoliko. O, Muslim daw siya. Di sino? Tawagin niyo yung Diyos ng Muslim. Si Allah. Marami ng Muslim ang nagsabi, si Allah, demonyo yan. Ay sa mga Muslim yung mga bumaligtad na, kinalikuran ng Islam. Demonyo yan, sabi nila. Napapanood po namin yan sa social media. Ang social media po ngayon, wala nang ngayon. Malaya ang tao.
makakapanood ka sa social media. Subukin nyo manood ng mga dating nasa Islam na ngayon na converted na silang Kristiyano. Ano sinasabi nila about Islam? Hindi ko wala akong ano dyan hindi ko sinasabing masama, mabuti yan, hindi. Yun napapanood ko lang po yan sa social media. Especially sa YouTube. Oh. Kaya dalawa lang po ang tao rito sa babaw ng mundo. Yung tatayo sa salita ng Diyos sa katotohanan o tatayo sa panig ng kasinungalingan. Siyempre, yung nasa kasinungalingan, in the end, siyempre, doon po pupunta sa apoy ng impyerno yon. Yung tumatayo sa katotohanan, in the end, tatayo yan, ay pupunta yan sa langit. Kasi salita ng Diyos, yung katotohanan eh. Ibig sabihin, tatayo ka sa panig ng Diyos. Kung gusto mo sa kasinungalingan, tatayo ka sa panig ni Satanas. Kaya nagbasa tayo ng Biblia para ipakita lang po yun, dalawa na yun, ano? Kaya sabi ni Jesus, ang gusto ng inyong ama, ang alin, yung pumapatay. Wala tayong mahalo, nakasulat po yan eh. Sige, ano po, wala po tayong personalan dito, ano? Yung Biblia ginagamit natin po, Amen Bible, at saka lang natin dinudugtong yung nangyayari sa ating paligid. Sige po, ano, salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan na sinabi mo sa amin na kami pong mga tao dapat tumayo kami sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay wala pong iba kundi ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, kung may Biblia kayo, sundin nyo po yung sinasabi ko. Nasa Biblia rin po yun eh. Huwag mabuho sa inyong puso ang galit. Alam niyo po kung minsan may mga nagko-comment sa akin, nagagalit. Ba't sila nagagalit? Kasi nga po, tinatamahan sila. Mas maganda ka, tinatamahan kayo. Ibig sabihin, buhay kayo. Kasi kung hindi na kayo tinatamahan, mga patay na kayo. Opo. Dapat pong buksan natin yung isip natin na binigay ng Diyos. No? Para tayo matuto. Sige po, ano, yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa tahanan tayo ni Kuya Romy at Ate Dorcas dito sa Barangay 103, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Ito po, ayan po sila, no? Silang dalawa. Kaya, tandaan nyo po, nasa tahanan tayo ng Malyari family. God bless us all po. Pareho po silang senior citizen. At the same time, mas matanda lang sila sa akin ng 20 years. Senior citizen niya. Pero ang tanda nila sa akin is 20 years. Sila po di 80 na. Ako nasa 60 pa lang. Kaya 20 years ang difference. Ang tanda nila sa akin. Ibig sabihin, pinanganak ako, nasa 20s na sila. Binata at dalaga na po sila. Yan na po.